Check mic test. Check. Hello mga kamaknails, this is Mrs. McNail. Thank God it's Friday. It's Uni Day. We are very privileged dahil po meron po tayong interviewin ngayon. Meron po siyang international student dito po sa Sydney, Australia. Napakaganda po ng kanyang story. Alamin na natin. Please welcome VJ Reyes! Hi VJ, how are you today? Hello, hi guys! Welcome to her channel. Si VJ ay from Batangas po ako. Hello po sa ating mga Batanggenyong nanonood kay Mac Nails. Hello po. Batanggenyo pala. Ay, oo. Ilang taon na si VJ dito sa Sydney, Australia? 8 months na ako ngayon sa Sydney. Okay. Of course, visa, student visa. But tell us more about your visa and how you process it. I started as a tourist. Oh. Came here last June 2023 para makapag-birthday. Ay, bongga! It was only a 10-day trip, but apparently, God has another plan for me. Wow. So, yun, naging student ako dito sa Australia. Tell me how you applied from tourist to student visa. So, may tinatawag kasi silang onshore na pag-a-apply. So, what I did, kasi marami akong nakausap na naging kaibigan na dito sa Australia, they introduced me to the idea of applying here as a student. So, napunta ako sa isang agency, nakipag-ugnayan ako sa kanila, and then, humingi din ako ng konting sign kay Lord. Kasi, to be honest, I have a good work back in the Philippines. Work mo sa Philippines before? I used to work sa isang e-commerce as an account manager. Okay. Ilang months ba yung waiting game? Doon sa tourist visa to student visa? It seems forever talaga. Totoo, grabe. Grabe ka ba kasi dito sa onshore, nung time na yun, medyo, andun ako in between sa time na medyo maluwag sila and mahigpit. So, nagta-transition na sila doon. Every day mong iniisip na, Lord, para ba sa akin tong student visa na to? And then, hindi po tayo pwedeng magtrabaho. Correct. Kaya visa, naka-bridging pa kayo. No working rights. As in, on the very last day ng tourist visa ko. Lumabas yung student visa ko. Galing! Nakita mo naman yung life dito. A lot of them struggled. Maipapayo mo sa mga aspiring at mga nandito na nga na mga international student na talagang nahihirapan? Para sa mga aspiring muna Sige. international students dito, sundin mo lang kung ano yung pangarap mo. Kasi natin dito is mag-regret tayo in the future. 'Di ba? You will never know if yung isang bagay is para sa'yo kung hindi mo siya itatry. Correct. Result is, tatanggapin mo siya kasi part siya ng decision na ginawa mo. Yun nga yung sabi nila, the Lord will always have an answer. It's a yes and a no. A yes because it's the right time for you, and a no because it's your protection. I have a fair share of ups and downs talaga dito. Swerte ko lang din siguro nung pagdating ko tumalo sa akin. It's a Christian family. Wow. I'm very thankful. Doon ako nilid ni Lord. Opo. Mahirap talaga siya kasi wala namang madali. Correct. Just focus on your goal. Just always go back to your why. Bakit ka nandito? Diba? Hirapan na tayo. We always go back to the reason why we are doing this. Yep. I-weigh mo, tama pa ba? Hindi laging applicable yung sinasabi kung itanungin mo yung sarili mo ng why. Kung sa tingin mo naman, parang yung kung i-weigh mo na mas okay pa kung babalik ka na lang sa Pilipinas, gawin mo yon. Oo. Mamimili ka talaga ng mga tao, right person to help you, lalo na sa sa spiritual aspect, Totoo. special. Dito. And Enjoy. then, enjoy, of Yeah, course. yes. Lahat nakakapasok ng mga first world country like Australia. Exactly. Yeah. So, yun you'll nga sa never page know. ko, you'll never know, baka pang USA ka talaga. Diba? For the, Totoo yan. Thank you so much, VJ. And I hope na marami tayong natutunan, lalo na sa mga international students who are struggling, yung mga students na nasa Pilipinas pa, na as aspiring students, na gusto talaga nilang pumunta dito sa Australia at mag-aral, magtrabaho, at eventually, makapag-apply for permanent residency and looking forward for citizenship. So, thank you, mga kamaknails. Thank you po at God bless you all. Bye! Thank you guys. Bye!